Hello mga bisdak, welcome back again for today's video. Sagutin natin yung tanong ni Sir Kenra. And sabi niya, hello sir, hingi lang sana konting tips. And sito swine lang po meron ako. Saan po maganda kumuha ng experience? Palengke po ba or supermarket? Salamat po. Ito lang yung masabi ko dyan, Lods, no? Piliin mo yung kung saan mas maraming matatrabaho kumpara sa limit lang yung matatrabaho mo. For example, doon sa palengke, kapag marami kang matatrabaho doon, yan ang piliin mo. Or sa supermarket, kung marami silang binibinta or mas marami kang matatrabaho doon, doon ka kumuha. Kasi hindi base yung employer dito, either palengke or supermarket. Nagbabase kasi yung employer dito sa skills na meron kayo. So, kumbaga sa pagpasa mo ng or pag-apply mo sa dito sa UK, yung employer kasi pinanood nila yung ginagawa mo or video mo. Magpapasa ka ng video, tapos sa video mo makikita din talaga nila kung gaano ka kagaling sa tinatrabaho mo. Kaya nasabi ko sa iyo na piliin mo kung saan ka mas maraming matatrabaho. Kasi doon, kapag marami kang matatrabaho, yung skills mo, master mo, at the same time mahasa mo yung galing sa paghawak ng kutsilyo o di kaya sa paggawa ng butchering. So kaya yan ang sabi ko sa iyo, piliin mo kung saan mas marami kang matatrabaho. Kasi dito advantage sa iyo kapag magdating ng araw mo kapag abroad ka. Pagpunta mo ng abroad, kapag na-master mo na yung ginagawa mo, advantage na lang sa iyo yun. Kasi sanay ka nang ginawa mo yan araw-araw. At the same time, pagdating dito sa abroad, yan din ang gagawin mo araw-araw. Ang kaibahan lang sa atin sa Pinas, limit lang yung pag-butchering. Like for example, sa palengke, limited lang yung matatrabaho mo. Isang araw, 3 to 5 na baboy lang yung ma-butcher mo, di ba? Or ma-slice mo. Kumpara dito sa abroad, like 200, 180 or 300. Meron nga iba nagpo 400, di ba? O kaya it depends kasi kung saan ka na-assign, either is swine, lamb, or cow. So depende talaga yan. Pero dito sa abroad, panigurado whole day mo yan gawin. So advantage talaga sa iyo kapag sanay ka na sa Pinas, kasi na-master mo na yung gawain na yan. At the same time, dito kasi sa abroad, pabilisan. So kapag nasanay ka na sa Pinas, konti na lang yung i-adjust mo, yung pabilisan na lang. At the same time, yung endurance na magtatrabaho ka whole day. Okay? So yan ang masabi ko sa iyo, piliin mo kung saan mas maraming trabaho. Hindi yan nagmatter kung okay sa palengke, okay sa supermarket. Kasi yung employer, tiningnan nila yung skills mo. Sa pag-apply mo dito, panoorin nila yung video mo. So yun, sa pag-video mo, bilisan mo lang at saka galangan mo. Pasok na yan sa employer dito. So kaya, good luck sa pagtitraining mo or sa pag-gain ng experience, and sipagan mo. Alright, hopefully this video helps you and motivates you. And good luck. I hope and pray for your success training or experience. Thank you.